Marin niyo po akong sabayan sa ating pagbasa. Meron din naman po sa ating screen. 1:6, verse 60 to 66. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. 64, ngunit may ilan sa inyo hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulot sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula no ay marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tayo po lang, tayo mo po. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at dalangin po namin na maunawaan po namin ang salita na nais mong ipahayag sa amin sa mga oras po nito. At maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay nagkasama-sama upang magpuri, sumamba, maglingkod at mag-aral ng salita. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang nga po ay magsabi na Amen. Talapakan natin muli ang Panginoon. At pati mo ang iyong katabi, congratulations kapatid. Bakit? Kasi sabi po rito, sa verse 65, tandaan po natin, walang makakalapit sa akin maliban ito ay loobin ng Ama. Ibig sabihin kapatid, kaya ka nariyan ngayon, dahil yan ay niloob ng Diyos Ama. Amen? Kaya wala pong aksidente. Hindi aksidente na nariyan ka ngayon. Yan po ay intention ng Ama na ikaw ay mapunta rito ngayon. Amen? Sa dinami-dami ng pwede mong gawin, pwede mong puntahan. Pero narito ka ngayon para makinig ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin sa umagang ito ay how to overcome the spirit of offense. Sabihin nyo nga po, offense. Ito pong ating binasa ngayon. Kung maalala nyo, last Sunday, ang naging message po ni Pastor ay galing din po rito sa John chapter 6. Amen? Sino po nakakaalala? Yung totoo. Ayan. So, kung babalikan natin last Sunday, ang tinapik po ni Pastor ay galing din po dito sa John chapter 6. Amen? Ang tanong po sa umagang ito ay ano po ang tinatawag na offense? Mabuti po na maunawaan natin kung ano ba itong tinatawag na offense. Malinawan po tayo. Amen? Isa po ito sa sumisira sa maraming organisasyon, including our family and our church. Hindi natin maiiwasan ang ma-offend or magkaroon ng offense from someone. But we can overcome having the spirit of offense. Ulitin ko po, hindi masama na ikaw ay ma-offend. Normal sa atin bilang tao na tayo ay na-offend. Pero ano po yung nakakasama? Yung ikaw ay mayroong dala-dalang spirit of offense. Amen? Pag sinabing meron kang taglay ng espiritu ng pagka-offend, ibig sabihin niya ay nakaka-apekto sa mga tao sa paligid mo. Amen? At maaaring yan din ay merong malaking epekto sa buhay mo. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo ay magagalit, iwasan nyo na kayo ay magkasala. Hindi sinabi ng Lord, iwasan nyo na kayo ay magalit. Pero kung magagalit kayo,
Ibig sabihin, nire-recognize ng Diyos, natural sa isang tao yung magalit kasi emosyon yan eh. Amen? Hindi naman sinabi ng Lord, pigilin mo yung emosyon mo. Pero ang kaya mong kontrolin, yung magiging reaction mo. Yung response mo dun sa emotion mo na ikaw ay nagalit. Amen? So what is offense? So, ayon po sa Merriam-Webster Dictionary, it is something that outrages the moral or physical senses. Yung parang na-stir up ka, nati-trigger ka. Yun po yung offense. Or the act of displeasing or affronting, the state of being insulted or morally outraged. Yun po ibig sabihin ng offended. Parang ikaw ay natapakan ang pagkatao mo. Ikaw ay na-insulto. Ayon naman po sa Oxford Dictionary, it is a breach of a law or rule, an illegal act. Parang may ginawa sa'yo hindi karapat-dapat. So ikaw ay na-offend. Amen? Annoyance or resentment brought about by a perceived insult to or disregard for oneself or one's standard of principles. Sa madaling salita, medyo hindi mo nagustuhan yung ginawa sa'yo. Kaya ikaw ay na-offend. So how do we understand the spirit of offense? Ayon po sa Kawikaan 18 verse 19, ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsad na napapatiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa tarangkahan. Napakalalim po. Ulitin ko, ang kaibigang nasaktan higit pa sa lunsad na napapatiran. Subukan mo pag yung isang tao offended sa'yo. Tingnan mo, parang meron tong harang. Diba? Parang merong wall na nagdi-divide sa inyong dalawa. Amen? Sabi nga, pagka po ang relasyon ay sira, ang komunikasyon ay sira. Pag hindi maayos ang relasyon nyo sa isa't isa, hindi magiging maayos ang inyong communication. Kahit anong usap mo, hindi magiging maayos yan. Kasi sira yung relasyon. Why? Because there is an offense. Amen? Sabi pa doon, ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa tarangkahan. Alam niyo yung tarangkahan? Pag sinabi tarangkahan, yung lock, di ba? Yung noon po, ang tarangkahan, ang pangsarado po nila ng pintuan, ng gate, ay isang malaking troso. Ibig sabihin, ganun katibay, hindi basta nabubuksan. Pag meron hindi pagkakaunawaan, parang sarado ang mga isipan. Amen? Kaya hindi na nakakaintindihan kasi merong sarado ang isip. Ayaw intindihin yung isa. Amen? Nasa panahon po tayo na napakadaling ma-offend ng mga tao. Amen? Sa mga estudyante na lang, tingnan nyo, di ba? Konting mapagsabihin ng teacher, umiiyak na. Di ba? Konting napagalitan, susumbong na agad sa magulang. Di ba? Ang ipapatawag na po ngayon, yung teacher. Nagaitan si teacher kasi napagalitan yung estudyante. Nabaliktad na po ngayon. Kami dati, kasi dito yung mga nakaka-relate, mga batang 90s, lumaki ng noon po napaka-higpit, disiplinado po ng mga estudyante. Diba? Kami po ay binabato ng eraser, pinapakain ng chalk, hinuhubuan sa harap ng klase, pinapalo ng matigas na ruler. Ay, yung ruler na kahoy hindi yung plastic. Papaganunin to, tapos papalunin yung dulo ng daliri. Ganyan po kami noon. Dinisiplina. At wala kang mababalitaan dati, estudyante na nagpa-dead-end. Na walang magulang na nagpapadeped no, bihira. Ngayon, di ba? Sobrang dali lang ma-offend. Yun lang hindi ka mabate, na-offend ka na. Kapag late dumating yung order mo, na-offend ka. Tama? Yun lang hindi ka nag-chat ka agad, na-offend ka na. Ang offense po ay mga bagay na nagdudulot sa isang tao na mainis, mairita, magalit, magkaroon ng buot, ng mamuhi,
o kung ano pa man yung nais mong itawag. Depende po sa level ng iyong pagkainis o kung paano ka naapektuhan ng bagay na iyon. May mga bagay na para sa atin ay offensive, para sa ibang tao naman ay hindi. Tama? May mga bagay naman na offensive sa ibang tao, para sa atin okay lang. Maaari kang ma-offend ang ibang tao na hindi naman nila sinasadya. Yung lang nadaan ka, tapos nakita mo sila nagtutumbukan. Feeling mo, ikaw na yung pinag-chichismisan. So na-offend ka. Okay, pinag-uusapan nila, may nasagap ka lang na kala mo ikaw na yung pinag-uusapan. So, yun po yung mga bagay na kailangan nating maunawaan na baka meron po tayong taglay-taglay na offense sa ating puso na hindi naman pala dapat. Amen? Hindi ka naman pala dapat nagagalit pero ikaw ay nagkakaroon ng galit sa iyong puso. Dahil hindi naman maaaring maka-offend ka ng ibang tao na hindi mo sinasadya. Vice versa. May mga pagkakataon na kaya tayo na-offend, hindi naman po dahil sa ginawa, kundi sa kung sino ang gumawa. Ulitin ko, hindi tayo na-offend dahil dun sa ginawa, kundi sa kung sino yung gumawa. Sino po nakaka-relate? Kapag offended ka sa isang tao, ano man yung gawin niya, para sa iyo ay offense. Amen? Hindi na dahil doon sa ginagawa niya eh. Pag medyo malalim na yung offense towards other people, hindi ka na na-offend dahil doon sa ginagawa niya, kundi dahil sa kanya na mismo, offended ka. May mga offense po sa atin na panandalian lang or temporary. Meron din namang pangmatagalan at madalas po na ang may gawa niyan yung mga taong malapit sa atin. Tama po. Kasi meron nga tayong kasabihan, okay lang, masaktan ako ng ibang tao. Kaya kong ipagpagyan. Kaya kong i-shrug off. Shrug off. Kaya kong, yan na lang yan, ipagsawalang kibot o kibo. Diba? Malalalim na Tagalog. Pero kapag ang nakasakit sa iyo, yung taong mahal mo, yung taong malapit sa iyo, maaaring kaibigan mo, kapamilya mo, kamag-anak mo, napakahirap po na maghilom. Amen? Ang isa daw po sa top 10 na kinatatakutan ng mga tao, alam niyo kung ano? It is public shaming. Yan yung isa sa top 10 na greatest fear ng tao. Yung mapahiya in public. Kaya kapag ka ganitong klase po ng offense na nagawa sa isang tao, napakatagal po bago mawala. Halimbawa, yung anak, hindi na bata, medyo malaki na. Naipahiya sa harap ng mga kamag-anak, pinahiya sa harap ng ibang tao, sobrang sakit. Tama po. Madalas yung mga tita, di ba, pag nag-reunion, lagi kang sasabihan, oo, taba-taba mo na. Tanda mo na, di ka pa mag-aasawa. That is public shaming. And hindi natin alam, nakaka-offend tayo. Lipas na po yung panahon na yun na ganun po yung patikan. Ang mga bata po, mga generation po, sabi ko nga, napakadali ma-offend. Kasi mulat na po ang mga generation ngayon. Na yun po ay kahihiyan para sa kanila. Na sila ay, kung kailan ka mag-aasawa, ba't wala ka pang anak? Nasa atin parang wala lang naman yan, di ba? Kasi nasanay tayo nun, ganun eh. Pagka nagka-reunion, di ba? Ang nakakalungkot po, nakakapasok din po ang ganitong klaseng espiritu sa ating mga tahanan at sa ating pong bahay-sambahan. At sa ating pong workplace. Meron pong ganyang espiritu. Kung minsan ipinagsasawalang bahala na lang natin hanggang sa tuluyan ng manaig ang spirit of offense sa ating mga puso. Hindi mo namamalayan. Ikaw ay pinapangunahan na ng pagiging offended mo. Amen? The worst case ay hindi po natin alam na may na-offend na pala tayo. Kaya pala hindi na dumadalo kasi na-offend si ganito, si ganyan. Diba? Naalala niyo yung nag-viral po na pastora, diba? Na gano'n sila kasi may ginaya po silang trend. Diba?
Ayan na lang naman, hindi naman daw magbabackslide, di ba? Naalala niyo po yun, yung nagkaana sila, di ba? Parang nagpipicture-picture. Ang daming na-offend na Christian. Ay, kaya nakahanap tuloy ng butas yung mga unbeliever, di ba? Ay, kaya naman pala hindi nagsisimba sa inyo kasi ganyan yung pastor, ano eh. Di ba? Ang tawag din is nag-guilt trip. Yung ginigilty ka. Ay, hindi na nag-devotion, hindi na sumisimba. Backslider na yan. O, nasan ka na ngayon, di ba? Iwasan po natin. Amen? Kung minsan, magulang po nakaka-offend sa anak. Tama? Sabi ng nanay, anak, bakit ka nagtatampo sa amin ng tatay mo? Sabi ng anak, kasi lagi na lang akong mali. Sabi ng nanay, hindi totoo yan, anak, nagkakamali ka. Sabi ng anak, mali na naman. Diba? Na-offend din po ang mga anak kapag hindi sila pinagtitiwalaan at meron ka laging pinapabulan. Yan po yung mga bagay na nakaka-offend sa anak towards the parents. Pag merong favoritism. Diba ang sakit nun? Bakit siya dalawa yung takal ng ulam, bakit sa akin isa lang? Diba? Bakit siya ang sarap ng pinabaon ni mama, bakit sa akin ano lang, itlog na nilaga? Diba? So mayroon pong offense. Ang mga anak, ang pagkakaroon po ng spirit of offense ay lubhang mapanira. Sabihin nyo nga, mapanira. Mapanira. Kapag pinatagal mo ito at inalagaan, ay nakaka-apekto rin ito sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nung kailan lang po may nakakausap ako, siya po ay nabi-burn out. Na-burn out daw po siya sa ministry. Kasi sabi niya, dun sa kanyang inattenda na church, siya po yung nag-ministry. Ang tanong ko, sa'yo ba kayo nag-ministry? Ang sagot niya, wala nga po, pastor. Tapos, syempre, ang sabi niya, magpapahinga muna siya sa ministry. Hindi po muna ako mag-church. Ang sabi ng leader sa kanya, ang bago naman ang dahilan mo. Di ba? You see, offended na yung tao, nadagdagan pa. Kaya lalo na siyang hindi nag-church since last year. Nakakalungkot po na ito po yung nangyayari sa maraming churches. Na imbes na encourage natin yung ating kapatid, lalo pa siyang na-discourage. Why? Because the choice of words na ginagamit natin. Kaya maging maingat po tayo. Kaya kailangan po natin ma-deal kaagad ng anumang spirit of offense na meron po tayo. Sabi po sa mga taga-Efeso 4:26-27, ito po yung sinasabi natin kanina. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Do not let the sun settle down na meron kang galit sa puso mo. Kapag tayo po ay may inahalaga na spirit of offense sa ating puso, alam niyo po kung sino yung number 1 na nasasaktan. Walang iba kundi ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Tayo po yung pinakaunang nasasaktan. Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili. Hindi naman yung taong naka-offense sa'yo. Ang pinakamalubhang nasasaktan ay walang iba kundi ikaw. Maaaring yung taong nakasakit sa'yo, hindi naman siya nasaktan. O hindi niya alam na nasaktan ka. Hindi niya alam na ikaw ay nagmumukmok sa isang tabi dahil doon sa offense na dala-dala mo. Wala siyang kaalam-alam doon. Tapos masyado mong kinimkim yung galit mo, samantalang yung nakasakit sa'yo, okay lang sa buhay mo. Pasipol-sipol lang. Di ba? Sino lugi? Siyempre, ikaw. Samantalang yung nakasakit sa'yo, okay lang. Tapos ikaw puno-puno ka ng galit. Alam niyo ba yung galit? Yan po ay pwedeng pagmulan ng maraming sakit. Pag ikaw ay may dala-dalang galit sa iyong puso, sabi nga yung puso natin, parang tumitigas yung puso natin. No? Pinagmumulan po yan ng sakit.
At higit sa lahat, yung pong sakit spiritual. Paano mo malalaman na meron kang spirit of offense? Nawawalan ka na ng joy in the spirit. Hindi nawawala yung nararamdaman mong galit doon sa tao. Para kang nakatrap sa sakit na nararamdaman mo. Sino po yung may galit pa rin hanggang ngayon? Sa taong malapit sa kanya. Sa magulang. Sino yung may galit pa rin sa magulang? Hindi naman po natin totally maiiwasan ng ma-offend o maka-offend ng ibang tao dahil hindi naman po tayo perfecto. Meron pa ditong perfect. Si Mr. Perfect at si Mrs. Perfect. Di ba wala naman po. Tanging ang Panginoon lang po ang perfecto. Dahil po ito ay espiritu, maaari po itong makahawa at makapangira din sa iba. Yung tao offended, walang ibang gagawin niya, kundi humanap ng tao mapagsasabihan niya. Tama? At yung taong yun, kahit hindi naman galit doon, sa taong kinaiinisan mo dahil napagsabihin mo, ganito, ganyan, nahawa na sa'yo, siya rin galit na. Diba? Kaya hawa-hawa na po yan. Kaya maging maingat po tayo na tayo ay merong taglay na offended spirit. Sabi po sa mga taga-Galatia 5 verse 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakbalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ito po madalas sabihin sa amin ni Pastor. Pag meron kaming mga hindi pagkakaunawaan, huwag kayong magkagata at baka kayo ay magkaubusan. Sabi po sa ibang salin. Pag tayo mismo ay nagkakagatan, na hindi po literal. Kung ko, wala naman ditong malahayop. Kung pagkagalit, nakabangga. Diba? Buti sana kung may turong na eh. Kaya diba? Nakakatakot po yun. Pag ganyan, iwasan yun. Yung nakakagat. Pero hindi man po physical or literal na tayo ay nagkakagatan. Ibig sabihin yung tayo mismo nagsisiraan. Tayo mismo ay nagkakaroon ng offense sa isa't isa. Yan po ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Paano na-offend ang isang tao? So how do we understand offense? Kailangan malaman natin paano ba na-offend ang isang tao. Una sa pamamagitan po ng salita. Maraming paraan para ang isang tao ay ma-offend. Madalas na-offend po tayo dahil may nasabi sa atin na hindi natin nagustuhan. Sabi nga natin kanina, hindi dahil dun sa ginawa, kundi minsan dahil kung sino yung may gawa. Hindi ka naman nagalit dahil lang dun sa sinabi niya kundi sino yung pinagmulan ng salita. Sino ka ba? Diba? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Yan. Kaya na-offend tayo, hindi dun sa sinabi. Hindi lang naman dun eh. Kanino galing? Diba? Coming from you? Diba? Sa'yo pa talaga nang galing. Parang ganun po yung mga pariseyo kay Jesus eh. Sino ka ba? Isa ka lang anak ng karpintero. Sino ka para pagsabihan kami? Again, yung mga pariseyo na-offend din dun sa lalaking pinagaling ng Panginoon. Sino ka para lecturean kami? Sabi nila dun sa lalaking pinagaling. So hindi tayo na-offend minsan dun sa salita lang, kundi dun sa pinanggalingan na salita. Isa po yan sa matagal maghilom, lalo na po't nanggaling sa isang tao malapit sa atin. Sa isang tahanan, ang pagpapalitan ng maanghang na salita, ang isa sa naging dahilan ng paghiwalayan. Minsan daw may dumalaw dun sa isang bata, kamusta ka na? Ito, pastor, hindi na po ako umuwi sa amin. Ayoko na po sa impyernong bahay na yun. Ayoko na sa tatay kong demonyo. Ayoko na sa nanay kong diablo. Gulat yung pastor, bakit naman nakakapagsalita ng ganyan yung batang yan? Ito po, classic na kwento na ni Pastor Toy. Kukwento ko lang din sa inyo. Sabi ng bata, kasi pagka dumadating yung tatay ko, sabi sa nanay ko, diablo ka. Sabi ng nanay doon sa tatay, demonyo ka. Sabi ng tatay, makalayas ka sa impyernong bahay na to. Kaya yun yung tumatak sa
puso ng bata. Yung tumatak sa isip niya, ganun pala. Siya ay nakatira sa impyerno at yung nanay-tatay niya ng mga demonyo at diablo. Eh mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Kapag yung tahanan po laging masasakit ang salita, masasakit yung palitan ng salita. Yun po yung isa sa dahilan na yan po yung nagkakawatak-watak. Kung minsan dahil sa sobrang offensive na mga sinasabi, napipilitan na lang maglayas ng isang membro ng pamilya. Kasi hindi na niya kaya eh. Yung ikaw ba naman sabihin ka na, laki-laki mo palamunin. Diba? Masakit yun. Diba? Napakasakit po na, lalo na yung ikaw ay masabihin ng, although, kung minsan tayo po ay meron ding nagawa, kaya tayo ay napagsasabihan. Kaya mahalaga po yung sabi ng Bible, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng maluwag. Kung minsan kaya tayo sumasabog kasi kinimkim natin na matagal. Wherein pwede naman pala, una pa lang, nag-usap na kayo ng maayos. Kinausap mo na yung anak mo, anak, kailan ka ba magkakatrabaho? Kasi nahihirapan na ako. Di ba? Hindi yung inipon mo yung galit mo, hanggang sa sumabot ka na, saka mo lang sinabi, lumayas ka na sa bahay na to, palamunin ka. Di ba? Wala kang silpi. Ano mangyayari? Di ba? Siyempre, ang tendency, hindi naman maayos eh. Kundi, lalong magiging magulo. So yung pong verbal abuse is one of the causes of a broken family. Tandaan po natin. Ang offense po ay parang isang sugat. Masakit kapag sariwa pa sa iyong alaala. Kapag hindi po yan nagamot, maaari po yung lumala. Kala mo wala, pero meron. Kala mo lang sa isang tao, titignan mo, wala siyang daladalang offense. Pero totoo pala, meron siyang offended spirit. Kapag naaalala natin yung bagay na nakasakit sa atin, akala mo, wala lang, pero totoo kinakain ka na pala ng pagiging offended mo. Para po yung anay na unti-unting sumisira sa iyo. Kapag yung haligi may anay, hindi mo mahalata. Malalaman mo na lang pa, bumagsak na. Pag bumuwal na yung bahay, ay puro anay na pala. Tama? Pero pag titignan mo, parang okay pa siya, di ba? Pero pag nagalaw, doon nalilitaw yung talagang totoo, ay wasak na pala. Pangalawa, sa mga bagay na ginawa o hindi ginawa. Kung minsan na-offend din ng mga anak, ang mga magulang, inuutusan, ayaw sumunod. Anong karaniwang sagot ng bata ngayon pag inuutusan? Wait lang. Tatapusin ko lang po ito, nagrarang lang po ako. Diba? Kung minsan naman, meron kang pinagbilin na huwag gagawin pero ginawa. O huwag kang lalabas, dito wala sa bahay. Lumabas pa rin. Ayun, offended. So wag po tayo maging self-centered. Isipin din natin na tayo meron din na-offend na ibang tao sa mga bagay na ginagawa o hindi natin ginagawa. Ang mga magulang kadalasan mahilig mangako. Ito naman, yung na-offend naman yung mga anak. Mahilig mangako. Anak, pag mataas grade mo, magja-Jollibee tayo. Siyempre, maniniwala yung anak, gagawin ng lahat para lang makamit yung pangako ni inay at ni itay na sila ay magja-Jollibee. Biglang sasabihin ni tatay ni nanay, anak, pasensya ka na. Wala tayong budget. Diyan na lang muna tayo may tatay. Minsan nakakaawa po yung bata, napapagalitan. Nay, gusto ko po may laro. Ano ka ba? Napakaluho mong bata ka. Kung tigil nyo nga, may palo pa. Alam nyo, karapatan din po ng bata yun na sila. Makaranas na magkaroon ng laruan. Hindi po yung luho. Sila yung makapag-Jollibee, makapag-McDo. Kaya minsan yung bata, nagtatanim po ng sama ng loob sa magulang. Why? Because of too many broken promises. Hanggang sa uli, wala nang tiwala sa sinasabi ng magulang. Why? Kasi naipon na eh. Hindi naman tumutupad sa pangako yung sunanay si tatay. Diba? O minsan kapatid.
May pangako dyan, yung mga panganay. Di ba? Kasi mangangako yung pangako, pag nagkatrabaho ko, sige, tol, huwag kang mag-alala, libre kita. Di ba? Ayun, nag-asawa na. Wala na yung pangako. Pangatlo, sa mga bagay na iniisip. Alam niyo ba, maging yung iniisip po natin, nakaka-offend. Pasapat ka lang. Ano yun, nakakabasa ng isip? Hindi. Pero nakakabasa po ang tao ng kilos. Alam natin kung ano yung iniisip ng iba sa atin. Di ba minsan meron tayong idea? Kung minsan na-offend po ang isang tao kapag siya ay pinaghihinalaan o pinag-iisipan na siya nang hindi maganda. Kapag inaakusahan siya ng bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi mo man sabihin, pero nadarama ko rin. Di ba? Hindi mo man directly sabihin sa isang tao, kung mukhang ito yung nagnakaw ng ano mo. Pero lahat kayo, iniiwasan siya. Di ba? So nakaka-open po yun. Yung pala, naiwan lang kung saan, na-misplace lang pala. Naka-offend ka pa ng isang tao na hindi naman pala dapat. So nakakalungkot po, may mga relasyon na nasisira dahil po sa ganitong sitwasyon. May pinaghihinalaan, mayroong inaakusahan ng hindi tama. Na-offend din po ang isang tao kapag hindi po siya pinagtitiwalaan. Tama po. Pag hindi ka pinagtitiwalaan, ang ating iniisip laban sa ating kapwa ay maaaring din maka-offend. Na late lang ng uwi, pinag-isipan mo na ng masama. Bakit ngayon ka lang aber? Kaya kayo po, huwag niyong papakalanan yung anak niyo ng aber. Kawawa po yun sa magiging asawa niya. Saan ka galing aber? Di ba? Siguro may babae ka na aber. Di ba? Kawawa po yung pagka-aber ang pangalan, di ba? Pinaghinalaan, hindi pinagtiwalaan. Nakaka-offend. Yung pala, totoo naman talaga, mayroon siyang overtime. Yung pala, nag-iipon para ma-date ka. Tapos pinaghinalaan mo pa, siguro may ano na to. May ibang babae na to. Diba? Yung pala, kaya tulala yung boyfriend mo ngayon, batang 90s yan. Iniisip yung pagkamatay ng gumawa ng Dragon Ball. Nakakamatay lang po ni, nung creator ng si Akira Toriyama. Kaya pala tulala, kala mo kung ano na yung yung nangyari na sa'yo. Diba? Ngayon, pag-usapan naman po natin, paano magtagumpay laban sa spirit of offense? Ito po yung pinakamahalaga. How to overcome the spirit of offense. Bibilisan ko lang po. Una, manatili ka kay Jesus. Sabihin nyo nga, manatili ka kay Jesus. Sabi doon sa verse 16 and verse 16, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? 61, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito yung tatalikuran na ninyo ako? Kung mapapansin niyo, yung mga tao na-offend dun sa sinabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga tao, literal na mag-isip. Sabi niya, anong klaseng katurungan niya? Kakainin natin yung laman niya, iinumin ang kanyang dugo para tayo maligtas. So they have been offended. Ano yung magiging cannibal tayo? Diba? Kasi ganun po mag-isip yung mga tao na nakarinig ng sinabi ng Panginoong Jesus. Sa ating buong pinasa, may ilan sa mga alagad ang na-offend sa sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi lang po yung 12 ang alagad ng Panginoon. Marami pong sumusunod sa Panginoong Jesus. Marami siyang tagasunod. Meron lang siyang 12 na inner disciples. No? Pero napakarami po niya laging nakikinig sa Panginoon. So yung pong ilan po doon ay na-offend at hindi nasunod pa sa Panginoon. Pinalikuran po nila ang Panginoon. Kung minsan, pag tayo po ay offended sa itinuturo ng salita ng Diyos,
kapag offended sa tinuturo ng pastor, ano yung tendency ng isang Christian? Aalis na ako sa church na to, hanap na lang ako ng iba. Kasi doon, lagi nila parang ako yung pinaparinggan ng pastor eh. Sabi sa Bible, in the last days, many will not endure sound doctrine. Ano nga hanapin ng mga tao? Yung doktrina na kumikiliti sa kanilang mga tenga. Ibig sabihin yung doktrina na pabor sa kanila. O dito tayo, dito tinuturo ay prosperity, yayaman tayo dito. Doon, lagi tinuturo ni pastor, magsakripisyo, di ba? Hindi naman natin tinuturo na maging mahirap na lang kayo lagi, di ba? Pero, hindi po tayo nakafocus doon sa pagpamayaman. Marami pong Kristiyano, maraming churches ang gano'n. Ayaw na dito, kasi dito, nasasaktan ako masyadong mahigpit si pastor. Bawal ang LGBT. LGBT ako eh. Diba? Hindi po natin pinagbabawal. Pero, kung ikaw po ay Kristiyano, kailangan mo tanggapin na namumuhi ang Diyos. Kapag ka po ikaw ay tinututulan mo yung pagkakadesenyo sa iyo ng Diyos. Gusto mo ikaw yung masunod? Hindi, paniwala ko. Lalaki ako kahit ikaw ay isang babae. Di ba? Ano ba ibig natin sabihin? Marami po Kristiyano offended sa church. Kaya ang tendency na alis na lang. Di ba? Ayoko na dyan. Ganun po yung nangyari sa Panginoong Hesus. Why? Because truth hurts. Pagka po mayroon kinokorek sa atin ng Lord, sabi ng Bible, when you are being disciplined, that is because God loves you. God disciplines those He loves. Yung mga itinuturing niyang anak ay kanyang dinidisiplina. Hindi yung para ikaw ay ibagsak, kundi para ikaw ay turuan ng tama. Tama yung tinuturo ng Panginoong Hesus, kaya lang hindi nila matanggap, kaya sila ay tumalikod. Ang salita ng Diyos ay tutulungan ka na malabanan ang spirit of offense. May mga tao na nang-offense sa Diyos, kaya ayaw na lumapit sa Diyos. Isinisisi nila sa Diyos ang mga masasamang bagay na nangyari sa kanilang mga buhay. Bakit? Dahil wala silang tunay na pagkakilala sa Diyos. At hindi nila naunawaan kung bakit nangyayari mga bagay sa kanilang mga buhay. Nakakalungkot po na maraming tao sa Diyos isinisisi yung mga pangit na nangyayari sa kanilang buhay. Nawala ng trabaho. Sino may kasalanan? Kasalanan ng Diyos to. Diba? Nawala ng mahal sa buhay. Ayaw na mag-church kasi sinisi lahat sa Diyos. Matthew 15 verse 12, Then the disciples came to him and asked, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this? Lumapit yung mga alagad sa Panginoong Hesus. Hindi po ba ninyo alam na itong mga Pariseo ay na-offend sa inyo nang narinig po nila ang inyong tinuturo? Madalas ma-offend ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Yung mga mangangaral ng kautusan. Ikaw ba naman yung tawaging mga lahi ng ulupong? Di ba lagi sinasabi ng Panginoon, kayong mga lahi ng ulupong, mga ipokrito. Kasi ang Panginoon, masaktan ka o masasaktan ka, importante sa Kanya, maitama ka. Ma-pinpoint kung ano yung problema sa iyo. Maraming churches, ang tinuturo, God is love. But they are not teaching that God is a God of wrath. Galit ang Diyos sa kasalanan. At yun yung nais parating ng Panginoon, kaya siya naparito sa lupa. Kaya itong mga Pariseo, na-offend. Kasi mga may aral sila. Sino itong nagsasalita sa kanila? Isang anak ng karpintero. Sobrang offended itong mga Pharisees. Kaya na-offend ang mga Pariseo, mga mangangaral ng kautusan sa Panginoong Hesus dahil
isinisiwalat niya ang kanilang mga maling gawain. Madalas na-open tayo kapag may nagsasabi sa atin na mali tayo. Nasasaktan kasi ang ating mga tinatawag na ego. Sabi nyo nga, ego. Kaya ang tendency, magalit tayo dun sa taong sinasabi yung mga pagkakamali natin. People are not always receptive towards criticism. Hindi tayo ganun kagaling, hindi kasi tinuro ito sa eskwelahan. Na kapag may nag-criticize sa'yo, that is good. Kapag mayroong nagsasabi sa'yo ng mali mo, mas matuwa ka. Kasi mayroong nagko-correct sa'yo. Better is an open rebuke than a secret love. Mas okay na yung mayroong nagtatama sa bulo. Kapatid, mukhang mali na yung ginagawa mo, tinatama mo. Remember King David, a man after God's own heart. Yet, he was rebuked by the prophet Nathan. Gumamit pa ng illustration si Nathan. Para talagang mapinpoint niya si David. Na meron kang maling ginagawa. Hindi tama yung ginagawa mo. Amen? Kaya, kapatid, matuwa ka pag meron kang leader, merong pastor na nag-aayos ng buhay. Wala nang iba pang gagawin ang pastor o ang isang spiritual leader, kundi iayos ka. Kapag ang leader mo, puro lang mabubuti yung sinasabi sa'yo, alam mo, galing-galing mo, alam mo, ayos yan. Wala naman pong masama doon. Pero pag puro ganun lang, he is not or she is not being a good leader to you. Ang totoong leader, yung magsasabi ng mga dapat itama sa'yo. Amen? Kaya huwag po tayong masasaktan. Bagkus tayo po ay malugod sapagkat may inilagay ang Diyos para i-correct po tayo. Amen? Ayaw kasi natin ng tinatama tayo. Do you know what discipleship means? Discipleship is putting man's life back into order. Sabi sa Book of Ecclesiastes, anong bagay na baluktot ay hindi na maisasaayos? Yun po ay exaggerated. Gusto lang sabihin, anong bagay na baluktot, mahirap iayos. Pag meron kang, di ba yung lang alambre, pag itutuwid mo, ang hirap. Kailangan mo mag-effort. Merong pukpukan na mangyayari. Kailangan pukpukin, gamitan ng plies. Sabihin, meron talagang sakit na mararanasan. Amen? Kaya imbes na sumunod at makinig, tumatalikod na lang tayo sa Diyos. Kanino tayo nakikinig at sama-sama? Doon sa mga taong sasang-ayon sa kagustuhan natin kahit naman. Sabi nga natin, yung taong offended, hahanap at hahanap yan ng simpatsya. Pag ang kaibigan mo, lagi ang kinakampihan, hindi tunay na kaibigan yan. Ang totoong kaibigan, yung sasabihin na ikaw ay mali. Pag ikaw ay mali. Amen? Pero yung lagi ka lang kinakampihan, hindi yan tunay na kaibigan. Kaya nga po mula sa Biblia, maraming tatalikod sa pananampalataya sa mga huling araw. Hindi na sila makikinig sa tamang pangangaral. Sa halip ay hahanap sila ng mga tagapagturo na magsasabi ng mga gusto lamang nila marinig. Kaya magugulat ka, meron ngayon. They declare that they are a Christian church. Pero, puro kalaswaan. Okay lang na ganito, okay lang na ganyan. Ang katwiran nila, dito kasi sa amin, welcome ang lahat. Totoo naman po sa church, welcome ang lahat. Pero pag ang buhay yan hindi nababago, pumasok yan sa church, bakla, tomboy. Lumipas sa ilang taon, bakla, tomboy pa rin. That is not the biblical church. That is a man-pleaser church. At dito sa amin, ako po, kita-kita ko po yun kasi yung amo ko. Siya po ay member ng LGBT. Sa church nila, lantaran po, kumarating sila ng boyfriend niya, magka-holding hands pa.
Nandun sila sa mega church. Dito, wala pa kayo alaman kasi dito. Basta nagtatights ka, di ba? Basta umaten ka. Okay lang, di ba? Ganun po ang nangyayari. Kung ano lang gusto nilang marinig. Paano magtagumpay laban sa spirit of offense? Pangalawa, maging mapagpakumbaba. Have a humble spirit. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, matutong magpakumbaba. Kailangan nating matutong magpakumbaba para hindi po tayo ma-offend. Moses ay kaiba sa lahat na naging propeta ng Diyos. Nasabi ng Panginoon, He is the most humble among all men. Napaka-humble ni Moses. Kaya siya po ay naging kakaiba. Yung ibang propeta, kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga visions and dream. Pero kay Moses, nakakausap ng Diyos ng harapan. Why? Because dahil doon sa karakteristik ni Moses, he is a very humble person. Kaya po tayo nadadaig ng spirit of offense ay dahil sa ayaw natin magpakumbaba. Pinipilit natin na tayo nasa katwiran na masaktan. O kaya ay makatwiran lang na nakasakit tayo, siya kasi. Diba? Hindi tayo manisi, siya kasi may kasalanan. Ayaw nating aminin na tayo yung may pagkakasala. May kasabihan nga, you can choose to be right or you can choose to be happy. Sa mag-asawa, pag laging ang pinipilit na isa ay siya yung tama, hindi po sila magkakaayos. Kailangan may isang magpapakumbaba. Amen? Pwede mo naman ipagpilitan na tama ka, pero magkaaway naman kayo. You win the argument, but you lose your relationship with one another. Kaya nasa sayo kung ano ang pipiliin mo. Kung minsan pwede mo naman piliin na magpalaya na lang. Maunawaan din naman kalaunan kung sino talaga yung nasa tama. Kaya nga sa pagsunod sa Panginoon, kailangan mo munang itakwil ang iyong sarili. Dahil alam ng Panginoon na mas lamang ang pagmamahal natin sa ating sarili kaysa sa Kanya. Makakasunod ka lang sa Panginoon kapag natutunan mong magpakumbaba. Marami siyang itatama sa buhay natin na maaari nating ika-offend. Kaya kailangan po nating magpakumbaba. Maging ang mga alagad na ay na-offend nung meron po silang nakita na nagpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Sabi sa Marcos 9:38, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ano yung pwede natin matutunan dito? Sa paningin ng mga alagad, tama yung kanilang ginawa. Hindi naman natin kasama yan eh. Subalit, alam ng Panginoon yung laman ng kanilang puso. Alam ng Lord bilang siya ay Diyos, batid niya yung puso natin. Alam niya yung iniisip nitong mga alagad. Alam niya ang kanilang kaipokrituhan. Sila mismo binigyan ng karapatan na magpalayas ng mga demonyo, subalit hindi nila nagawa. Kaya ang ginawa nila sa halip na sila ay magsisi at magpakumbaba, ay ibinaling nila ang kanilang pansin sa iba. At nakita nila itong isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, subalit hindi naman nila kasama. Ang totoong concern po nila, hindi yung ministry, kundi ang kanilang mga sarili. Bakit? Dahil malaking kahihiyan yun para sa kanila. Silang alagad na malapit sa Panginoong Hesus, hindi nila napalayas yung demonyo sa isang bata. Pero itong isang lalaki, hindi naman nila nakakasama. Doon, nakakapakinig lang sa tinuturo ng Panginoong Hesus. Successful sa kanyang ministry. Anong ginawa ng mga alagad? Hindi namin nagawa, pipigilan ka namin. Pag hindi po tayo nagiging successful, we tend to look at other
people who are being successful sa kanilang ginagawa. Di ba ganyan yung crab mentality ng mga Pinoy? Hatakan pa ba? Hindi ako yayaman, dapat di ka rin yumaman. Tama po. Kapag ang tao ay puno ng pagmamataas, ang tinitingnan niya hindi yung kanyang pagkakamali, kundi yung pagkakamali ng iba. Hinanapan nila ng butas itong isang tao na gumagawa ng tama. Sabi nila, hindi naman natin kasama yan. Panginoon, pinigilan po namin, pinagmalaki pa. Lord, pinigilan namin kasi hindi naman natin ito kasama. Kapag nakikita natin yung success ng iba, we try to question how they got their success. Why? Because we are envious and full of pride. Kaya lang naman yung mama niya kasi ganito. Tama? Kaya ka nagkakaganon. Hindi dahil sa mali yung ginagawa niya, kundi dahil may mali sa iyo. Pag tinitingnan mo lagi yung mali sa iyong kapwa, that reveals more about you, not about them. Mas nakahayag kung ano talaga yung laman ng puso mo. Kaya sila na-offend dun sa taong yun na hindi dahil may concern sila sa ministry, kundi dahil ang concern nila ay ang kanilang mga sarili. Ayaw nilang mapahiya. Kaya kung nais natin mapagtagumpayan ng spirit of offense, kailangan natin matutunan maging mapagpakumbaba. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nangangahulugan na handa kang aminin ang sarili mong kamalian at pagkukulang. Ang tao nagmamataas, yung kamalian ng iba ang kanyang pinupunan. Kaya sabi ng Panginoon, mga ipokrito, tinitingnan mo yung muta sa kapwa mo, hindi mo nakikita yung gatilan, gatroso na muta, dumi sa iyong sarili mata. Sabi ng Panginoon, bago mo tignan yung mali sa iyong kapwa, tignan mo muna yung mga kamalian sa iyong sarili. Para hindi ka na-offend. Amen? Baka kaya ganyan siya sa iyo kasi ikaw din. Tama? Kaya ka pala ganyan, itrato ng magulang mo, ikaw rin pala yung may kasalanan. Kasi tamad ka. Pag nasa bahay ka, wala kang ginagawa. Ay, magagalit ka sa magulang mo pagka napagalitan ka. Si tatay, masyado pong mahigpit sa akin. Ikaw, kamusta ka bilang anak? Sabi ng mga babae, mga lalaki ngayon, mga kabataan, hinahanap nila si Mr. at si Mrs. si Miss Right. Ikaw na ba si Mr. Right? Ang tanong, ikaw ba si Mrs. Right? Ikaw na kayo magiging Mrs. Right ng buhay. If you want the right person in your life, then be the right person for that person. Pag ikaw mismo, ikaw yung tamang tao para sa iba, hindi ka mahihirapan hanapin yung tamang tao para sa buhay. Naghahanap ka ng perfectong tao, ikaw. Hindi ka perfecto. Ikaw mabait ka ba? Sana po Lord, bigyan niyo kayo mabait. Ikaw salbahan. Diba? Pangatlo, maging mapagpatawad. Have the spirit of forgiveness. Kapatid, baka meron ka bang taong hindi napapatawad sa umagang ito? Isipin mo kung sino yung taong mo. Na nais ang Diyos na patawarin mo. Hindi sinabi ng Diyos patawarin mo yung humihingi ng tawad sa iyo. Sabi lang ng Panginoon, magpatawad ka gaya ng pagpapatawad ko sa iyo. Kung paano ka pinatawad ng Panginoon, ganun ka magpatawad. Huwag mo lang tayong humingi pa ng sorry sa iyo. Sa puso mo pa lang, patawarin mo na. Mateo 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Matutong magpatawad. Sabi niyo, matutong magpatawad. Kanina matutong magpakumbaba, ngayon naman matutong magpatawad. Lord, sobra naman kayo.
Nagpakumbaba na ako, magpapatawad pa ako. Hindi naman ako yung may kasalanan na. Siya naman yung nakasakit. Ako pahingi ng sorry. Madalas ganyan po yung kalagayan namin mga lalaki. Diba? Hindi mo po kami gender bias. Pero madalas naman po nangyayari. Pandahulit kami pa yung magsusorry. Diba? Hindi na nakaka-relate. Hindi naman po tayo bias sa mga kalalakihan. Pero marami po tayo naririnig na ganyan. Babae may kasalanan, pero bandang huli, dahil si babae nagtampo, si lalaki pa rin ang kailangan manuyo. Ito na yung flowers. Ito na yung chocolate, para hindi na magtampo. Pang-apat, kung ikaw ay tinuturuan maging mapagpatawad, kailangan mo rin humingi ng tawad. Sabi niyo, humingi ng tawad. It takes a humble heart to say sorry. Sabi niyo, sorry. Napaka-ising salita pero sobrang hirap gawin. Napakahirap sabihin. Ano ba kahirap sabihin yung sorry na? Minsan lalabas pa sa'yo. Parang hindi pa sincere eh. Di ba? Kapatid, matuto tayong humingi ng tawad. Matthew 5:23 to 24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Mas nalulugod ang Diyos, mas naluluwalhati ang Diyos sa isang taong sumasamba sa Kanya na marunong magpatawad at humingi ng tawad. Yung marunong makipagkasundo sa kanyang kapwa. Sabi nga, worship ka dyan eh. Tapos pag uwi mo, galit sa iyo yung mga kasama mo sa bahay. Kaya ikaw may galit ka sa puso mo, kakanta-kanta ka pa dyan. Goodness of God. Ikaw hindi ka naman good sa kapwa mo. Diba? Kailangan mo rin matutunan na humingi ng tawad kung mayroon ka mga offend o ang offended ng tao. Sabi ng Panginoon, bago ka mag-alay ng iyong handog, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Ibig sabihin, kung alam mo na may nasaktan ka, kausapin mo muna, humingi ka ng tawad. Mahalaga sa Diyos ang ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ayaw niya na tayo ay sumasamba sa Kanya. Pero sa loob natin, meron tayong galit. O meron tayong hindi pagpapatawad sa ating puso. That is a big hindrance to our worship. You are not being a true worshiper. Diba sabi ng Lord, those who worship me will worship me in spirit and in truth. Nag-worship ka in spirit. Diba? Talagang parang anointed ka, pero wala pala sa truth, wala sa katotohanan. Ang ibig sabihin nun, yung hindi ka ipokrito. Na ikaw yung sumasamba sa Diyos, pero at the same time, lumalabas sa bibig mo, puro masasamang salita sa iyong kapwa. Ibilisan mo na po. Meron po ba ditong magulang na may lakas ng loob na humingi ng tawad sa kanyang mga anak? Kung minsan kapag magulang, mas mahirap humingi ng sorry. Kasi ikaw yung nasa taas. Feeling mo ikaw palagi ang tama. Pero kung nasa puso mo talagang Panginoon, makakaya mo na humingi ng tawad kahit na ikaw yung nasa taas. Kahit ikaw yung nasaktan. Diba? Minsan ganun yung posisyon natin. Ako yung nasaktan eh. Ako yung nagawa ng mali eh. Dapat siya yung mag-sorry. Hindi po yun yung utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, magpatawad. Kung minsan ganyan din tayo sa harap ng Diyos, pakiramdam natin, mas mataas pa tayo sa Diyos. Pakiramdam natin, parang ang Diyos pa ang may utang na loob sa atin. Yung turo po ng isang, again, isa pong mangangaral, isang preacher, na babae. Sabi niya, patawarin mo na si Lord. Humingi na ng tawad sa iyo si Lord, patawarin mo na, baliktad na po. Diyos na ang kailangan humingi ng tawad sa tao. Kapag hindi nasunod ng Diyos ang gusto natin, may karapatan na tayo magalit sa Kanya. Kapatid, mali-mali po yan.
Tayo ang may utang sa Diyos. Tayo ang may kasalanan sa Diyos. Utang natin sa Kanya ang ating buhay. Kaya tayo ang dapat magpakumbaba at humingi ng tawad sa Kanyang harapan. Mga taga-Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po tayo ay naka-offend sa Diyos. Amen? Sino po dito yung handang aminin na siya ay na-offend niya ang Diyos? Sa ating mga ginawa o hindi ginawa, sa ating mga sinalita, sa ating inisip laban sa Diyos, na-offend po natin ang Diyos. Amen? Kaya tayo po ay kailangan humingi ng tawad sa Diyos. Lahat tayo makasalanan at karapat-dapat na maparusahan. Subalit hindi nais ang Diyos na ikaw ay mapahamak. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magkaroon ng daan na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung nais mo na mapatawad sa iyong mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid, nais kitang anyayahan na sumabay sa panalangin na ito. Tayo pong natay tumayo para sa ating panalangin. Sino man po sa umagang ito yung nais na magsumot ang kanyang buhay sa Panginoon, maaari kang sumabay sa panalangin ito habang lahat ay nakapikit. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay kung ikaw ay nagdedesisyon sa umagang ito na ikaw ay magsusuko ng iyong buhay sa Panginoong Jesus. Tanging ang Diyos lang nakakakita ng ating mga puso. Kung ikaw ay totoo na nagnanais na magsuko ng iyong buhay sa Panginoon, sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na ipinaalam mo sa akin ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Inaamin ko na ako'y makasalanan at ako ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ako ay naniniwala na si Jesus Kristo ay namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako sa dati kong mga maling gawain. Tinatanggap kita ngayon, Jesus, bilang aking Panginoon. Pumasok ka sa aking puso at buhay bilang aking Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Nakahanda po ako sa tulong ni Juana na sumunod kay Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at magpatuloy sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe na iyong pinarating sa amin sa umagang ito. On how to overcome the spirit of offense. Panginoon, inaamin namin na meron po kaming offense sa aming mga puso. Meron po kaming tinataglay, Lord, na mga hindi pagpapatawad. Meron po kami tinataglay ng galit sa aming puso. Nais po namin itong i-release. Nais na po namin itong mawala sa buhay namin, Panginoon. Turuan po kami kung paano po mapagtagumpayan ang espiritu po ito na namawasak sa aming relasyon, sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming iglesia, Panginoon. Panginoon, kung kami man ay nagkaroon ang masakit ng ibang tao sa pamamagitan ng salita, mga bagay na aming ginawa o hindi ginawa, sa mga bagay na aming inisip laban sa aming kapwa, Panginoon, patawarin mo nga po kami. At dalahin namin na mapatawad po kami ng mga tao na aming pong nasaktan. Salamat po, Diyos, dahil aming pong naunawaan, Panginoon, na kailangan namin manatili sa iyo, Panginoon. Ano man yung mga bagay na itinutulong mo sa amin na minsan ay nakakasakit po sa amin, na meron kang tinatanggal sa aming buhay na hindi nararapat sa buhay namin. Panginoon, hayaan nyo
na kami magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at mapagparaya, Panginoon, upang aming tanggapin ang iyong pagtatawag sa buhay namin. Turuan mo kami na maging mapagpakumbaba at mapagpatawag at humingi ng tawad sa aming kapwa. Salamat po, Diyos, at pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming spirito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay isasayos mo na yung mga nasirang relasyon dahil po sa pagkakaroon ng spirit of offense. Sa mga oras na ito, isipin mo yung tao na nakasakit sa iyo, na nais ng Diyos na patawarin mo. Na gusto ng Panginoon, magkaroon ka na ng pag-aala ng loob, mapulot na yung tinik, na itinanim ng galit na yan. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapalaya sa amin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Ng bawat isa na mananampalataya na kami pinatawad na dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. At kami ay malaya na. Salamat po, Diyos, sa iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Diyos, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na lahat ay magsabi ng Amen. Sa Diyos po, kapulihan,